Kristaps Porzingis gagamitin lang ng Warriors para makuha si Giannis next season. Draymond Green hindi na talaga kayang pakawalan ng Warriors. Pero bago ang lahat, unang tanong, bakit nga ba kinuha ng Warriors si Kristaps Porzingis? Sa ibabaw mukhang simple lang ang sagot. Kailangan nila ng malaking center, may shooting sa labas, may rim protection. Pero kung iisipin mo ng mas malalim, parang may mas malaking plano. Kasi kung long-term talaga si Porzingis, bakit nila ibinigay si Kuminga? Si Kuminga ay bata, athletic, at future star potential. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng win-now move. Posibleng may iniisip na mas malaking trade ang Warriors sa future. Ngayon, dito na pumapasok ang theory ng maraming fans at analysts. Posible na ginagamit lang ng Warriors si Porzingis bilang trade asset. Bakit? Dahil si Porzingis ay malaking pangalan, all-star level kapag healthy, stretch big na swak sa modern NBA. Mas madali siyang isama sa malaking trade package kumpara sa mga role players. So imbes na Kuminga plus picks ang ibigay mo, mas malakas pakinggan kapag Porzingis plus picks ang ibibigay mo para sa isang superstar. At ang pinakamalaking target, walang iba kundi si Giannis Antetokounmpo. Kung sakaling magdesisyon ang Bucks na i-rebuild sa off-season, siguradong maraming team ang pipila para kay Giannis. At dito papasok ang Warriors. Kung gusto nilang makipagsabayan sa trade offers ng ibang teams, kailangan nila ng malaking pangalan sa package at dito nagiging valuable si Porzingis. Possible package, Porzingis, young players, draft picks, para lang magkaroon ng chance na makuha si Giannis. Ngayon, ito ang pinaka-importanting parte. Kung mapapansin ninyo sa lahat ng trade rumors, palaging may isang pangalan na gustong i-protect ng Warriors at iyon ay si Draymond Green. Kasi si Draymond, defensive anchor, leader ng team, system player na perfect sa style ni Steve Kerr, ka-chemistry ni Curry. Kung kukuha sila kay Giannis, mas gusto nilang panatilihin si Draymond kaysa isama siya sa trade. Bakit? Dahil imagine mo ang lineup na to, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo, Draymond Green, grabe ang defense, grabe ang playmaking, at grabe ang championship experience. Posibleng ganito ang nangyayari. Una, kumuha ng malaking pangalan, Porzingis. Pangalawa, palakasin ang value niya. Pangatlo, gamitin siya bilang main trade piece sa off-season. Pang-apat, targetin si Giannis. Pang-lima, I keep si Draymond para sa championship core. So parang ganito ang dating. Hindi si Draymond ang ginawang trade asset, kundi si Porzingis. Pero hindi rin ito sigurado kasi may risk. Una, injury history ni Porzingis. Kapag hindi siya healthy, bababa ang trade value niya. Pangalawa, hindi rin sigurado na magiging available si Giannis. Pangatlo, baka mag-click si Porzingis sa Warriors at bigla nilang gustong i-keep na lang siya. Pero kung titignan mo ang galaw ng Warriors ngayon, parang hindi pa sila tapos. Parang may mas malaking move pang paparating. Sa tingin nyo mga ka-NBA, ginagamit lang ba ng Warriors si Porzingis bilang trade asset o long-term piece talaga siya ng team? At kung papipiliin kayo, Porzingis plus Curry plus Draymond o Giannis plus Curry plus Draymond, comment nyo sa baba. Peace out!